Hoy! What's up, GoFam? So, today GoFam, gusto ko lang ibida sa inyo para makita nyo yung pinagkaiba kapag yung inyong mayor GoFam ay masipag at talagang naiintindihan kung ano yung mga pangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Hindi gaya ng mga ibang politiko GoFam na walang inatupag, kundi mangurakot. Dito sa aming bayan GoFam matatagpuan ang pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas. Ito ang Cagayan River at ang haba nito ay 500 kilometers. Ang aming municipality GoFam ay mayroong 59 na barangays at dahil dito dumaan ang Cagayan River, may mga barangay na kailangan mong dumaan sa mga creek or mga streams. Meron din mga barangay kami GoFam na kailangan mong dumaan sa ibang bayan para makapunta doon. At dahil sa butiin naming mayor, naintindihan niya na ang farm to market road ay napaka-crucial dito sa amin. Kaya kung mapapansin nyo GoFam, ang daming tulay dito. Napakaganda mga tanawin dito sa amin, lalo na kung ikaw ay nature lover, dahil ang pangunahing hanap buhay dito sa amin GoFam ay agrikultura. So yan, meron kaming mga sugarcane, meron din kaming mga palayan, may mga nagtatanim din dito ng mga saging, meron din mga mais, at yung ibang parte naman GoFam ay pinya. Marami rin nagtatanim dito GoFam ng kasaba. Kaya napakahalaga dito GoFam ang farm to market road kasi nung bata ko, etong parte na to ay rough road. So pag umulan, sobrang putik, hindi mo na mailabas yung mga produkto. So yung mga pangkaraniwang mga truck, hindi na pwedeng makapasok dito, kundi kailangan mo yung mga tinatawag naming 6x. Ang mangyari nun, mas mahal yung pamasahe ng mga produkto mo. Isang napakaganda pa dito GoFam ay binigyang pansin. Etong mga tulay dahil isa to sa mga nagpapahirap sa mga kababayan natin dito. Dahil kung wala tong mga to GoFam, kailangan mong bumatis sa mga maliliit na sapa. Kung tag-araw, pwede mong gawin yan GoFam, pero kung tag-ulan, no choice ka. Antay mo talagang bumaba ang tubig. So kung mapapansin nyo GoFam, mahigit 1 oras na tayo nagda-drive. More than 30 kilometers na yung ating nilakbay. Pero mula sentro hanggang sa kaduluduluhan ng aming bayan, makikita nyo GoFam, sementado. At kung mapapansin nyo, wala ni isang picture ng politician ang makikita dito GoFam. Walang pangalan sa mga gusali, sa mga proyekto, sa mga kalsada. Wala. 'Di ba? Meron tayo nung anti-kupal law. Yun yung batas GoFam na nagbabawal sa mga politician na ilagay yung kanilang mga pangalan doon sa mga proyekto ng gobyerno. Kaya hindi naman sa pinagmamayabang GoFam, walang kupal na politician dito sa bayan namin. Kayo GoFam, meron ba kayong mga kilalang politician ganyan? Kulang na lang GoFam, gumawa na sila ng statwa nila eh. Babati lang pala sila ng happy birthday. O di kaya sasabihan ka lang pala, ingat sa biyahe. Ay, sino kaya yon? So ayun GoFam, ganito ang itsura ng bayan namin. Sariwang hangin, malapit sa kalikasan, at simple lang ang pamumuhay. Hindi man siguro lahat GoFam, pero karamihan dito mababait at masisipag. Kaya mas pinili kong umuwi dito galing Maynila GoFam. Dahil dito, hindi man siguro ganong kalaki ang kinikita, pero dito tahimik at payapa. Higit sa lahat GoFam, dito sa aming bayan, dito ako natuto maging kontento. Kaya shout out sa aming butihing mayor. Sana ibigyan ka ni Lord ng good health, safe ka palagi kung saan ka pumupunta, at bigyan ka pa ni Lord ng wisdom para mas marami ka pang matulungan dito sa ating bayan. At sana tularan ka rin ng ibang mga politician dyan. Kasi sa totoo lang GoFam, nakakasawa na rin panoorin yung mga politician na walang ginawa kundi mga rakot at magpapogi lang. Yung wala namang ambag pero gustong-gustong tinatawag na honorable. Aray ko. O siya, baka mamaya may iba na yung usapan natin GoFam. So, binibida ko lang yung aming bayan GoFam. Dito nyo makikita yung diferensya kung yung mga politician nyo ay nagtatrabaho o hindi. Dahil ang laking difference GoFam. At dito natin makikita na pwede pala. Nasa atin lang talaga GoFam kung magpapauto ba tayo o hindi.